Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ang titingnan nating laro ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Fabiano Caruana sa round 3 ng Grand Chess Tour Super Chess Classic. So nung previous 2 rounds po, si Wesley 2 tabla yung mga laro niya. Ngayon round 3 as White versus Caruana, titingnan natin kung makukuha niya na ang first win of the tournament. So ito po nag-start with E4. Ayan. C5, Knight F3, E6, and then D4, capture, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, and Knight C6. So mainline lang po ito ng Sicilian, at ang variation po na napuntahan nila is pagka Knight DB5, D6, Bishop F4, E5, Bishop G5, ito po yung tinatawag na Sicilian Pelican. Ayan, so pagka A6, Knight A3, B5, so ito po lahat ay mainline lamang. Makikita natin si Fabiano Caruana talagang prepared na prepared, wala pong oras na ginagamit. So pagka Knight D5, Bishop E7, capture, capture, C3. Ayan, nag-castling, Knight C2. So dito po, merong outpost ang white on the D5 square. So Bishop E6, A4, Knight E7, capture and capture. So kung papansinin po natin, si Caruana 1 hour and 35 minutes pa. So nag-start po yan 1 hour and 30 minutes. Talagang hindi pa siya nag-iisip. Pasok na pasok si Wesley sa preparasyon ni Caruana. So pagka Bishop D3, D5, capture, capture, Rook takes A8, Queen takes A8. Hanggang ngayon, pataas ng pataas ang oras ni Caruana, 136 versus 50 minutes. And yan po, very bad sign. Kasi pagka nasushoot ka sa preparasyon ng kalaban, syempre alam niya yung ginagawa niya. No? Alam niya yung engine evaluation, malaking tulong po yon sa isang player. So dito nag-E takes D5, and ito na ang unang best nag-isip si Caruana. Marami kasing pagpipilian. Pwedeng queen takes, pwedeng bishop takes, pwedeng knight takes. And tama yung napili ni Caruana, no? With queen takes d5. Kasi pag nag-bishop takes d5 ka, merong knight e3, makaka-outpost dito sa f5, and may malakas na parating queen h5 threatening checkmate. No? Maguguluhan. Yung knight pwedeng pumasok papuntang g4, malakas yung atake ng white. So ibabalik po natin, kaya nag queen takes d5, para pagka nag knight e3 ka ngayon with an attack, merong queen a2 ka counterplay dito sa queen side. Ayan, so pagka nag queen h5 ka, knight g6 lang, mauunahan ka ng counterplay dito sa queen side. So ibalik po natin, dito nag-castling si Wesley, E4, na persa na pong magpalitan ng queen, bishop E2, capture, and then pagka rook takes D1, bishop B3, and ito na po yung critical position kung saan dito sana makakakuha ng advantage yung white with rook D2. So didepensahan lang po ito. Ayan, pag nadepensahan yan under attack, yung B5 pawn, pag halimbawa kumain ka, rook takes C2, merong bishop versus knight, tapos doubled pawn yung itim, makikita natin merong bahagyang advantage binibigay yung engine natin. Kasi ito under fire to palagi, and pwede po yan atakihin mamaya. No? So pagka rook b8, magiging passive yung pyesa ng black. And actually pagka si Magnus naglalaro ng ganito, ang laki ng chance na po na maipanalo ng puti. Ang kaso, ang ginawa ni Wesley is nag-rook d7. Ayan, so nakipagsabayan po dito. And ang nangyari, nagkapalitan ng pyesa, lalo naubos ang pyesa. Pagka-capture, nasa unang tingin, pwedeng magkaroon sana ng advantage pa yung white. No? Kaso, ang galing po ng depensa ginawa ni Caruana with rook a8. Ayan, so kung counterplay, meron ng threatening checkmate. So hindi pwedeng kainin ito, kaya kailangan mag h4.
Ngayon, Rook A1 check, very precise move. Ayan, so ito lang po ang actually only move para makakuha ng equality. Makikita nyo po kasi mamaya. No? Pagka King H2, Rook A2, ayan, natuhog lahat ng pawn sa second rank. So kailangan po yung Rook A1 check muna para mawala ng depensa yung F2 pawn. So pagka Bishop takes B5, capture, Bishop C6, ayan, nag-Bishop D3 lang. So under attack yung F2, talaga nagkaroon po ng sabayan dito. Bishop D5, Rook takes F2, King G3 muna, Rook C2, and then pagka Rook takes F7, ito po yung very precise move ng Black with Bishop C4. Talaga na pwersa ng makipagpalitan lahat ng pyesa. So pagka capture, check, King F4, and then capture. Dito, naubos na po yung pawn and nauwi na sa tabla yung laro nila Wesley. Ayan. So, currently, 3 draws po si Wesley and hindi niya pa nakukuha yung first win niya although talagang napakalakas po nung mga players dito sa tournament. So, aabangan po natin ang kanyang first win. So, nasa middle of the pack yung standings ni Wesley. Siyempre, wala pa siyang panalo. Although, ang maganda doon, wala rin naman siyang talo. So, yan po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po ang ating analysis. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.